A day in my life as bantay ng asawa ko na isang dialysis patient here in Malaysia. Salam guys! Umagang-umaga pa nga lang ay naliligo na ako para may time akong patuyuin ang buhok ko. Although pwede namang maligo a night before para mapabilis ang paghahanda, I prefer ko pa rin na bumangon ng maaga at maligo. Kasi alam ko namang for sure natatanghaliin kami ng uwi. Sobrang init kasi ng araw kapag tanghali, kaya hindi talaga ako komportable kapag hindi ko binasa yung buhok ko sa umaga. Kaya naman naglalaan talaga ako ng time kapag umaga para patuyuin ang buhok ko. At pagkatuyungan ng buhok ko ay agad na nga ako nagsuot nitong hijab. At ito namang si Loki ay naglalambing at nandito sa may paanan ko. Alam na alam niya na naalis na naman kami ng bahay, kaya ayan paharang-harang siya sa dadaanan ko. Paglabas ko nga ng bahay ay andito na si Habi sa sasakyan at naghihintay sa akin. Si Habi pala yung nagtitimpla ng kape at nagpre-prepare ng tubig na babaunin namin sa center. Nagdadala na rin kami ng Tupperware so kapag bumibili kami ng pagkain ay diretso nang nilalagay doon. Pagkatapos ngang magbihis ni Habi ay agad niya nang piniprepare lahat yon. And then diretso na siya sa sasakyan para hintayin ako at ako pa rin ang palaging nahuhuli. At before nga kami pumupunta ng ospital ay dumadaan kami dito muna para bumili ng pagkain. Dito binibigay ko na lang yung Tupperware na dala ko at alam na nila kung anong bibilhin ko. Kasi nga yun lang din yun ang binibili ko araw-araw. Pwera na lang talaga pag bigla kami nag-crave ni Habi ng ibang pagkain. At syempre sinamahan ko na rin bumili nitong mga kakanin para pagkagising ni Habi mamaya ay may makain siya. Bumili na rin pala ako nitong paborito kong chocolate cake. Pagkatapos ko ngang bumili ay dali-dali na akong pumasok sa sasakyan. Alam nyo ba guys, nung mga unang buwan na nagda-dialysis si Habi, ay sobrang dami naming adjustments na ginawa ni Habi. At dahil nga nasanay ako na sobrang busy at rakitera, hindi ko lubos akalain na kaya ko palang mag-calm down at mag-focus na lang muna kay Habi. Ilang beses ko na kasing sinubukan while nasa ganitong sitwasyon si Habi. Pero wala both kailangang mag-commit ng time at effort. Kaya naman napagdesisyonan ko na tumigil na muna sa pagtatrabaho at mag-focus na muna kay Habi. Isa pa ay may trabaho pa naman si Habi at nairaraos naman namin yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kaya sure ako ito yung pinaka-worth it na desisyon na pinili ko. Ayaw ko kasi na dumating ang araw na magsisisi at maghihinayang ako sa mga bagay na hindi ko ginawa. Kasi alam nyo ba guys, mula nung nag-focus na ako na alagaan si Habi at atupagin yung mga pangangailangan niya, sobrang daming positibong pagbabago ang nangyayari sa kanya. Yung dating mayat-maya nasa loob kami ng ospital dahil sa klase-klase komplikasyon ay nawala na ngayon, alhamdulillah. Ngayon ay mas lalo na siyang sumisigla at mas umu-okay yung mga laboratory test niya. Kaya mas lalo rin siyang nakakapagtrabaho ng maayos. Pagkapasok nga namin dito sa center ay nagtimbang na nga si Habi para malaman kung ilang gain niya. Yan nga at bumitbit na nga rin siya ng isang upuan para may maupuan ako mamaya sa loob. At pagkarating nga dito sa loob ay dali-dali ko na rin sinet up itong dialyzer ni Habi. Inihanda ko na nga rin itong iba pang kakailanganin para pagkarating nga ng nurse ay tutusok na nga lang at iset up ang dialyzer. Konti lang kasi silang naka-duty dito guys. Kaya naman kaming mga bantay dito ay for the assist na rin. Kasi kung hihintayin pa na sila yung gumawa ng lahat ay talagang matatagalan sa pagsalang. Kaya naman ng mga unang araw nga namin dito ay itinuro nila yung mga basic preparation. Dagdag pa na inaral-aral namin yung iba pang gagawin. Kaya ngayon ay napapadali na talaga ang pagsalang ng mga pasyente namin. Basta kapag nagtutulungan talaga ay mapapadali lahat ng trabaho. At isa pa, sobrang babait talaga ng mga staffs at nurses dito guys. Pagkatapos nga ay kinuhanan ko na ng BP si Habi. Normally, before nga mag-start yung dialysis ay medyo mataas yung BP. But after the session ay babalik naman siya sa normal. At bago pa man nga tusukin itong fistula ni Habi, ay nililinisan niya muna gamit itong cotton na may alcohol. At ito na nga yung nurse at pumunta na nga dito para tusukin yung fistula ni Habi. At ang kagandahan nga sa nurse na ito ay sobrang gentle lang kapag tumusok. Halos wala ngang sakit na nararamdaman si Habi kapag siya yung tumutusok. At dahil nga nalalapit na rin yung mga appointment nila sa doktor, ay kinuhanan na rin ng paunang blood sample si Habi. At nagbili na rin ang nurse na Monday next week raw ay kailangang mag-fasting ni Habi. Kasi kukunan na naman sila ng another blood sample. And 2 weeks after nakunan sila ng sample ay yung appointment nila sa doktor. Few minutes nga after nasalang si Habi, ay inihanda ko na nga rin itong breakfast namin ni Habi para makakain na kami. Nilagyan ko na nga siya ng mainit na kape dito sa may tasa. Ito nga pala yung paboritong breakfast namin ngayon ni Habi guys. Mi goreng na may sambal na mani na may kaunting anghang na rin. Inalo-halo ko nga muna itong kay Habi kasi napunta nga sa baba yung lahat ng sambal na inilagay. Bali, ito nga pala yung partner ni Habi sa migoreng niya. Piniritong sunny side egg at sa akin naman ay pritong isda. Pagkatapos nga namin nagdoa ay kumain na nga rin kami dyan. At ito naman yung mga nabili ko pang kakanin kanina.
Kakainin pala ito ni Habi mamaya pagkatapos niyang matulog. Ilang minuto pa nga ay kinumutan ko na nga si Habi para hindi siya lamigin kapag natulog. Fast forward, nang makatulog na nga si Habi, ay pumunta na nga muna ako saglit dito sa harapan para makipagbanding sa mga kaibigan kong bantay rin ng mga pasyente at mga staff at nurses dito sa center. Nang malapit na ngang matapos ay pumasok na nga ako dito sa loob. In-update ko na nga muna itong record book ni Habi at inahanda na rin itong ipotin na itutusok mamaya. Ayan nga guys, pagkatapos ng dialysis session ay bumaba na nga sa normal yung BP ni Habi. At eto na nga guys, ang sobrang init na sinasabi ko pagkalabas namin ng center sa tuwing uuwi kami ng tanghali. Kaya naman pagkapasok namin ng sasakyan ay agad na naming inon yung aircon. Grabe nga ang sobrang init ng araw guys, parang nangangagat na. At dahil tanghali na nga sa mga oras na yan, nakakaramdam na nga kami ng pagkagutom ni Habi. Kaya naman ay maghahanap na muna kami ng uulamin pagkatapos ay magluluto pa ako pagkarating ng bahay. And that's all for today. Thank you for watching and see you on my next vlog.